So magandang araw po. Subukan natin mag-mark coating po tayo ng rubber tree. Yung mark coat po natin to para dito natin mag-mark coat para dumami siya. So paparamihin pa natin siya. So ang kailangan po natin dito are ito, meron tayong plastic bag yung ginagamit sa yelo. Ice to read. And also here a tissue para pampunas natin later on, and a blade cutter. Also ang gagamitin po natin dito is yung peat moss to. Meron tayong stock na peat moss dito. So lalagyan din natin mamaya siya ng sulfate. Ito parang na pinabili sa online. Sulfate to po yung pampadugat. Parang mild siya na urea. So nababad po natin dito sa bottled water. Nilagay natin mamaya. So dito na po tayo. So umpisa na po natin i-mark po natin to. So basically dito po natin ilalagyan ng pabalatan natin dito banda. So tatamaan ito, matatanggal po natin ito, and then the other one. So dalawang dahon po matatanggal natin dito. Or kung gusto natin malaki ng konti, ito sa kato, no? Para dito yung putol. Kasi meron na po tayong nakitang tumutubo na bulbs dito sa other side nito. So ito, this one. So magkaroon, pag lumakita siya dito, pag nagkaroon ng ugat to, so magkakaroon ng dalawang sanga, the other one branch, and then basically po finish po natin siya rito ulit nung mga nakailang buwan, but isa lang po yung tumubo, isang side lang po. So ngayon tumutubo to ngayon, so dito natin puputulin yung lalagay isang dito natin mamarkotin dito sa side na natin. Okay, so tanggalin na po natin yung dahon. So while doing this, i-ready na po natin yung tissue paper kasi magdadak pa yan po. Yan po, nagtagpa na kanya hindi siya magdagta. So while doing this, habang nasa punasan, so babalatan na po natin siya. So i-rotate na po natin to dito. Yan, didinan lang po natin to hanggang dun po sa mabalatan yung bark nya. And this one also sa upper side, siguro mga 1 inch po yung lapad nya, yung haba nya, ibabaltan natin para hindi tumuloy yung supply ng tubig sa supply ng nutrient from the lower na pinutulan natin hanggang doon sa so yan po siya. So babaltan na po natin siya, yan parang ganyan, yan ganyan. So kumakagat po yan. Medyo mahirap siya, medyo buti lang po natin yung paglagay ng bonding na okay. Yun. So basically balatan na po natin siya, no? Yan. Ito na po yung kinalabasan niya. Nakasan po natin itong knife natin na konti. Ito po, nabalita na siya. Yan. So, simple natin ito. Para make sure na walang tatawiran ng
So, yan, pagtanong natin siya. So, ito po siya. So, panasan po natin. Ito yung tissue. So, ito na yung, ito na yung pit moss na lagyan natin sa plastic bag. So, lagyan natin ng konting, lagyan natin ng konting moisture. So, yan. Parang meron siyang bawon na tubig. Kaya siguro ito. So, may bibiyagin natin ito and then lalagyan natin ito. Yan. Parang pa natin yung konti. Konti pa. Kasi iwan natin ito ng mga 1 month. 1 month natin siyang iiwan. So, tali natin. So, ito na po siya. So, by the way pala, kailangan natin ng panali dito na, para may lagyan natin hanggang sa loob niya. Kunin ko po. Para so, by the way, kailangan din pala natin itong cable ties. So, meron tayong puti na cable ties, saka yung black na mahaba. Siguro mga 6 inches yata ito. Saka, ito mas mahaba, black. Saka yung letting. Ito yung ginagamit ko sa gardening ko na parang letting ng pang climbing ng mga plant. Kaya kailangan natin dito kasi tatalian natin itong paglalagyan natin ng markot natin. So basically soling natin ito, kaya kailangan meron tayong strategy kung paano natin lalagay ito. So ganun po, hatiin natin yung gitna nito and then itatali na po natin itong natin. Nagmarkutan natin. So, ikakat na po natin dito yan sa Yan. So, kinat po natin yan dito. And then, kukuha tayo ng cable tie. Lagay lang muna tayo ng dalawang cable tie. 1 o 2 na cable tayo sa malalagyan natin taas at malalagyan natin baba. Yan. Baka natin ito ng konti. Yan po. Yan. Yan. Yan lang po tayo. So, tutali na po natin dito. Yan po. So, cable tayo ang gagamitin natin para medyo mabilis po ipagtali natin. Okay. Ito.
Lagyan natin sa taas, saka sa baba, saka sa gitna. Bali. Siguro mga 3 cable tayo ang gagamit yan, sir. Yan. Yan. Yung naikutan. Yung pangalawa, lalagyan din natin dito. Yan. So, sa may baba. May baba po. Yun. Yan. Hanggang sa may gitna po niya. Yan. May gitna po lang nga. May gitna tayo. So, yan po. Yun. Ayan. So, yan na po. Nilagay na po natin. So, basically, tapos na po siya. Ito, nilagay natin ng 3 cable tie. Isa sa upper ng pinag-crafting natin. Isa sa may gitna. And then, isa sa lower niya. Yan pa. Siguro later lang po pag kailangan natin lagyan ng tubig, siguro mga 3 weeks to 1 month bago natin tanggalin to. Papakita po natin to bago natin tanggalin, and then later on sa vlog natin, and then later, pag kailangan po natin diligan, tutusukin na po natin to ng para malagyan ng tubig man lang. So yan po. So subukan po natin uli sa mga ibang branches niya, no? Okay. So basically po, makikita natin kung may ugat na to kasi transparent yung ginamit natin. So makikita natin ugat dito na sa loob ng plastic na to kung marami siyang ugat. So pag marami siyang ugat na nakita natin na napalibutan na, pwede na rin natin itong putulan dito sa baba niya. Okay. So, ito na naman po yung gagawin natin isa pa. So, yung markot natin siya dito banda, so tatanggal natin itong 2 dahon na to, no? Itong 2 dahon na to, and then pagka-markot, gagamitan po rin natin siya ng same po yung ginagamit natin. Yung ginagamit natin dito is Pitmos to. Galing sa Edita Pang Supply. So, binili po to online, and then lalagyan din po natin rin ng sulfate. Online din to. As sinabi ko ulit, parang parang urea. Mas maano siya, mas mild siya sa urea. So ito po, meron tayong dispenser ng urea, ng sulfate, and plastic bag, and then cutter, and then meron din tayong paglalagyan ng ito yung plastic ties, nylon cable ties. Okay. So, let's go. Markutin na natin itong isa. Susundin po yung procedure natin dati. So, puputulin po natin yung, siguro dito na lang siguro itong this one. Wala rito hanggang dito. No? Tatanggal natin itong dahon na to hanggang this one. So, dalawa po yung tinanggal natin. Binasan po natin. Sendin po pala. By the way po pala, nasa background po pala yung yung bini natin na patola, ang palaya sa patola yan po. So yung patola wala pang tumutubo, and then meron din tayong basil. Dito po yung basil natin. Itong sa ampalaya meron ng 3 tumutubo. So pag lumaki po siya, siguro mga 3 weeks old na, ita-transfer na po natin sa barito. Okay po. So punasan natin ito. Punasan natin ito para hindi masyadong masagwa naman pag sagwa doon sa natin ng mga daan sa baba. Ito po yung tanda natin, itong dalawa. So dito po natin siya babalikan. Ikot lang muna natin itong knife na to. Ikot.
And doon sa may other side. Siguro ang size po niyan is 3/4 to 1 inch yung length. Yung haba ng paglalagyan natin. Yung pagpamakutan natin, paglugatan natin. After na po, balat na. Yan. So, yan po. So, pinipis lang po natin para matanggal yung balat na. Malaman po natin kapag makapal naman yung balat na, malalaman natin dun sa hanggang sa punta doon sa may pinaka hardwood niya. So, pag mahirap po siyang i-pinch, kasi po natin sa gitna sa kasaba. Yan po. Yan. So, tanggal na po siya. So, tanggalin po natin na naman natitirang bulb na. Yung dumikit na siya sa may kapag na ito. Yun. Kailangan po malinis ang malinis ito para maganda ito. Maging successful yung marketing natin. Yan. So maglagay na tayo ng pit mo sa plastic bag. Ito na po siya. So ito yung ilalagay natin sa gitna niya. Malaki pa yata, nasobra yata. Pag sobra, bawas natin. Pero dapat inap lang po para inap lang napag-ugatan niya, no? Para pumugot siya, meron siyang enough room para sa pag-ugatan niya. Yung tubig po niya parang damp lang. At na may water siya. Hindi siya yung basang-basa, and then hindi naman siya tuyo. So pag nagbago yung kulay, hanggang doon na po. Yan. Hindi na pa natin. Tali natin ito, ha? Buo natin ito. Yun. So ito na. Sukat natin muna. Yan. And then yun. Sukat natin yung Higyan natin yung cable ties natin. So siguro gamit tayo mga tatlong cable ties dito. Ayan. So yan, sukat natin. And then iwanan natin ito hanggang doon. So halfway siya. Yun, ito. Iniwan natin yan, para doon sa mag-ano. Doon natin sa sandwich. So yan po, kita niya. Kita ba? Yan po. Same pa rin ang ginagawa natin. Yan. Kailangan natin siya sa taas.
Here, sa baba niya. So basically po, pagkatapos ito, kailangan niya ng suporta. So we need to put yung brace niya na ano, kasi mabigat na itong taas niya eh. Yan. Medyo mabigat yung taas niya. So lulundo po yan. Like this one, lumulundo. So he need additional support. So gagamitin po natin ito. Support namin. Ito na po siya. So, ito na po lalagyan natin yung support niya. So, basically, lalagyan na natin ito support niya. Yan. Parang nandito siya ito ba? Yan. So, kailangan din pala natin ito. Pang-click ng tie wire. Hindi siya. Ito. Tali natin dito. Okay. So, yan na po siya. Hintayin natin mga 1 month. After 1 month, yan, makita natin kung may ugat na siya, dito tutubo yung ugat. So, makikita naman natin na may mga puti na ugat na makita tayo dito. 3 weeks to 1 month. Okay? That's all. So, pagka tinanggal po natin ito, i-update ko po kayo. So, stay tuned sa next episode po na paano natin kung nag-ugat siya, and then i-transfer natin sa panibagong passport. Okay? Thank you for watching. Pa-subscribe naman po to see the latest update from my vlog. God bless po.